Just imagine, di ba, magsalitan na yung buto mo dahil sa pag-ibig mo sa iyo. Maaaring merong ibang mga tao ang hindi naniniwala. Kasi bakit? Kasi nga akida natin, ano yung kabilang sa mga characteristics ng akida natin? Annaha ghaibiyya. Ibig sabihin hindi natin nakikita. So kabilang yun sa dapat paniwalaan natin na maaari baka may maghukay sa atin, wala naman ako nakitang ganito kaparusahan. Kahit na hindi siya sumasampalataya sa Allah, hindi mo yun makikita dahil yun ay ilm al-ghaib. Kabilang sa characteristics ng ating paniniwala sa Islam ay hindi natin nakikita yung mga ganitong mga bagay. Pero ang marapat sa atin ay paniwalaan natin ito. Tamam? So, kapag inihipan na ni Israfil, di ba? Yung una doon, mamamatay yung mga tao. Pag pangalawa, ay mabubuhay na yung mga, ibig sabihin, yung mga nakalibing, babangon na sila sa kanilang libingan. At doon na tinatawag na mahsyar. Ang mahsyar, alam niyo yung mahsyar, yung lugar na doon titipunin yung mga tao. Okay? Para sa paglilitis. Mahsyar. Yun yung area, lugar na titipunin yung mga tao. Okay? Para sa kanilang paglilitis. Dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." Katiyakan nangyari sa kanila ang pagkalunod bilang unang parusa. Di ba? Hindi pa namatay sila Fir'aun, la'natullahi alayhi. Sino si Fir'aun? Si Farao. Si Faraon. Okay? Ano ang naging kasalanan niya? Inangkin niya siya na sa Diyos at inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan ang kanyang kaum na sumamba sa kanya. Okay? So, nabubuhay pa siya ay pinarusahan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pinarusahan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito sinabi ng Allah, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyyan." Katiyakan nangyari sa kanila ang pagkalunod bilang unang parusa, subhanallah. Nakakatakot, no? Na dito pa lang sa mundong ibabaw, pinalasap na sa kanila ng Allah yung kaparusahan dahil sa kanilang pagsuway sa Allah. Dahil sa pag-angkin niya na siya ay Panginoon. Di ba? At sila ay namatay lahat. Pagkatapos ay parurusahan sila sa kanilang mga ibigin, subhanallah. Dito sa mundo, nakaranas sila ng parusahan. Kapag namatay na sila, parurusahan pa rin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Merong masala dito, mga kapatid, may mga usapin dito, pero inshallah, para magkaroon lang kayo ng idea. Paano yung mga taong hindi nakita yung kanilang o kaya sabihin natin, yung katulad yung ginagawa sa atin, yung kapag namatay, di ba yung katulad ng nakaraan ng pandemic, namatay sila at sinusunog. Anong term yung ginagamit nila? Cremation. Cremate, di ba? Okay? Yung iba naman, hindi na nakita yung katawan nila. Okay? So, meron pa rin mangyayari sa kanilang paglilitis. Kahit ganun. Okay? Kasi may nabanggit din sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diba? So, yun. So, dito binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, karugtong ng aya, parusahan sila sa kanilang lilibigan sa pamamagitan ng pagdarang sa kanila ng apoy sa umaga't hapon. So, subhanallah. Umaga't hapon, yung parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa libingan. Hanggang sa araw ng pagbabayad. Okay? So doon pa lang maranasan na nila agad yung bighati, yung masalimuot na pamumuhay sa libingan. Hindi pa dumarating yung araw ng paghuhukom hanggang sa pagbabayad. At sa araw ng muling pagkabuhay ay papasukin ng Allah. Sabi niya, "Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun." Papapasukin ang pamilya ni Fir'aun sa impyerno bilang kabayaran sa kanilang nagawang mga masasamang gawa. Subhanallah. Ito ay napakagandang paalaala sa bawat isa sa atin. Na kung hindi maging masunuring alipin ng isang tao, dito pa lang sa mundong ibabaw, ipapalasap na sa kanila ng Allah. Kaya nga, kapag mu'min yung may dumating pagsubok sa kanya, hindi yun parusa.
bagkus yun ay awa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag sa non-Muslim, sa mga hindi sumasampalataya sa Allah, sumasambaliban sa Allah, yun ay bilang parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo, kapag mayroong dumarating sa ating pagsubok, ito ay mayroong gantimpala na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na minsan lugmok ka minsan, isipin mo lagi na mayroong kabutihan sa kabila ng pagsubok na ibinibigay sa iyo ng Allah. Okay? Kasi ang nangyayari sa atin, pagsubok, minsan yung tao, dahil sa hina ng iman niya minsan, dahil sa kulang sa pananampalataya, minsan sinisisi natin na Allah subhanahu wa ta'ala, bakit ako yung binigyan ng ganitong mga pagsubok? Tandaan natin na hindi ka bibigyan ng Allah ng anumang pagsubok, maliban na ito ay, insyaAllah ta'ala, kaya mo itong lampasan, insyaAllah. Okay, so pagkatapos ng pamuhay doon sa, actually ito medyo ano lang to siya, medyo brief lang ito siya, hindi talaga siya yung, sabi natin in detail talaga, detalyado. Okay? At least magkaroon lang tayo ng tasawwur, magkaroon lang tayo ng idea, kung paano ba yung pangyayari. Okay? Kaya ngayon, mayroong ibang mga kapatid tayo sa Islam na bagong yakap, kapag narinig nila yung mga ganito, kasi hindi naman ito pinapaliwanag sa ibang reliyon na yung pangyayari in detail. Kapag namatay ng tao, tinatawag nilang purgatorio, merong ganun. Okay? Merong pagkatapos nun, wala na. Yung mga kung anong mangyari sa libingan ng tao, yung mga detalyadong mangyari sa kanya, hindi na pinapaliwanag. Kaya merong iba na kapag narinig nila yung ganitong mga paliwanag sa Islam, na-amaze sila, mashallah, sabi na meron pa talaga ganitong mga Kaya yung iba, actually meron ako mga kakilala na yumakap sila sa Islam dahil sa narinig nilang mga magiging kaparusahan ng tao sa libingan. Magiging kaparusahan ng tao dun sa araw ng paghukom. Okay? Kasi yung mga non-Muslim, yung mga hindi mananampalataya sa Allah, wala na silang chance makapasok sa paraiso ng Allah. Magpasawalang hanggan silang mamumuhay doon sa impyerno. Unlike ng Muslim, insyaAllah, kapag matapos niya ng pagbayaran yung kanyang mga kasalanan sa Allah, insyaAllah ta'ala ay mayroon siyang chance. Pero hindi mo alam, yung araw at yung gabi, hindi ka tulad ng araw at gabi dito, na 24 hours lang. Hindi natin alam kung gaano doon katagal. Di ba? Maari yung isang araw doon ay 1,000 taon dito sa atin o isang taon. Just imagine, kaya minsan nga, kapag isang araw parang naiirita pa tayo, bakit hindi pa, lalo na pag sa trabaho tayo, tagal ng oras. Di ba? Paano doon sa kabilang buhay? Yun, nakaupo ka lang minsan, nakaharap ka lang sa cellphone, nakaharap ka lang sa computer, o ano-ano pa mga ginagawa, natatagalan ka minsan, paano doon sa kabilang buhay? Pagparusa na yung ibibigay sa inyo ng Allah. Kabilang doon, mga kapatid, sa parusa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa banal na Quran, sabi niya, kullama nadigat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Katulad ng binanggit na lilitsunin. Yung balat niya, mapasok ka lang nga ng mainit na tambutso, di ba? Ng motor o ano pa mang mga kalan dyan. Napakainit na. Doon sa kabilang buhay, sabi ng Allah, kullama nadigat. Sa bawat sabi niya, naluluto, nalilitsun yung kanilang mga balat, baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Anong reason kung bakit papalitan ng Allah? Bakit papalitan ng Allah ulit yung kanilang mga balat? Para mas malasap nila yung sakit. Para mas maranasan nila, para mas maramdaman nila yung sakit ng parusa na ibibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun, paulit-ulit lang yung gagawin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? So, dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala rin, yung tinatawag na Qiyamatul Kubra, okay, ito yung malaking muling pagkabuhay. Ito na yung pagharap natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at ibabalik ang kaluluwa sa mga katawan na kinabibilangan nila noon sila ay nasa mundo pa at pagkatapos ay babangon na ang mga tao patungo sa harapan ng Allah. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Sabi ng Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hindi baga nila, sabi ng Allah, na pag-aakala o na pagtatanto, sabi ng Allah, na sila ay bubuhayin muli upang tawagin sa pagsusulit, sabi ng Allah, liyawmin azim,
Sa araw ba iyon? Ang sangkatauhan ay yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ang sangkatauhan, sabi ng Allah, ay magsisitindi at tatayo sila sa harapan ng Panginoon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat, Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Okay? Doon sa kabilang buhay, yung tatayo na tayo para harapin ang Allah subhanahu wa ta'ala para tayo ay litisin. Katulad ng narinig natin ng mga paliwanag ng ating mga scholar ay babangon tayo doon na tayo ay kung paano tayo isinilang ng ating magulang ganon. Wala tayong mga damit. Haharap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang bawat isa sa atin ay mas'ul. Ang bawat isa sa atin ay siya ang may responsibility sa kanyang mga nagawa. Okay? Kung mabuti, alhamdulillah, kung ito ay taliwas sa ipinabutos ng Allah, pananagutan mo yun sa Allah subhanahu wa ta'ala doon sa araw ng paghuhukom. Okay? Maraming mga talata na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil dito sa araw ng paghuhukom na ito. Tama? So, ang mula sa unang nilikha, kay Propeta Adam alayhi salatu wassalam, hanggang sa magiging huling tao sa mundong ito, ay bubuhayin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay napakadali lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ay qadir. Allah ay qadir. Ibig sabihin siya ay may kakayahan sa lahat ng bagay. Kung kaya niya tayong binuhay, ay kaya, dito sa mundong ibabaw, kaya niya rin tayong ibabalik buhayin doon sa araw ng paghuhukom. Tama? Kabilang din doon, mga kapatid, sa mangyayari sa atin sa kabilang buhay, mayroon yung tinatawag na yung hisab, yung mizan. Ito yung pagtitimbang ng ating mga kasalanan. Okay? Ating mga gawain, ang timbangan ay totoo. Maaring may magtanong sa atin, iisa lang ba yung timbangan? Isang malaking timbangan? Maari merong nabanggit sa ibang hadith, wallahu a'lam. Okay? Pero merong timbangan doon ay titimbang yung ating mga gawain. Mabuti man ito o masama. Okay? Dito ay titimbang ang mga gawain ng lahat ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng Allah sa Surat Al-A'raf, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sino man sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung kanilang mga gawain ay naging mabigat doon sa timbangan, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sila yaong sabi ng Allah, yung mga taong magtatagumpay doon sa kabilang buhay. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا. Sino man sabi nila yung naging magaan yung kanilang mga timbangan doon, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا. Sila sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga taong naging talunan. خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dahil sa kanilang paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala ay naging magaan yung kanilang mga timbangan doon.